At mahalaga rin pong mahingi natin ang reaksyon ng Malacanang kaugnay po ng patuloy na pagbuti ng ekonomiya ng ating bansa. Sa pamamagitan po yan ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma. Live po sa aming studio. Magandang hapon po, Secretary Coloma. Magandang hapon naman sa iyo, Kirby. Apo, Secretary, isa pong malaking karangalan ang matanghal bilang rising tiger economy po ang bansa. Ano po ang reaksyon niyo po tungkol po dito? Dalawang bagay, Kirby. No? Una, ito ay isang inspirasyon. Pangalawa, ito ay isang hamon. Kinakailangang sumigla at maging lalo tayong masikhay sa habol doon sa ating mga target sa Philippine Development Plan sapagkat hindi sapat na maging kontento tayo at dahil dyan ito ay isang hamon din bagamat nakatamo tayo ng mataas na antas ng pag-unlad 6.6% GDP growth noong 2012 ito ay kailangang ma-maintain natin sa susunod na 4 na taon hanggang matapos ang Philippine Development Plan sapagkat sa ating plano kinakailangan lumago ang ating ekonomiya sa antas na 7 to 8% taon-taon para maipamahagi ang mga benepisyo nito sa nakararaming Pilipino. Kaya dalawang bagay, inspirasyon at hamon. Opo. Secretary, ano po ba yung mga sinasabi pong factors bakit po tinatawag ang isang bansa bilang rising tiger po? Ang tigre ay isa sa pinakamakapangyarihang hayop. No? Ibig sabihin, kapag tinawag kang tigre, ay malakas ka. No? Ikaw ay puno ng enerhiya, ikaw ay maaaring makalikha no? ng kapangyarihan sa daigdig no? Dahil sa iyong lakas. Yan ang suma total ng performance ng isang bansa o ng economy ng isang bansa. Kapag tiger economy, ang ibig sabihin ay sa lahat ng aspeto, no? Yung pamumuhunan, industriya, kalakal, pagsasaka, serbisyo, lahat ng sektor na ekonomiya ay lumalago, buhay na buhay, at masigla ang kabuhayan ng mga mamayan. Opo, ngayon pong napakaganda po ng ekonomiya ng ating bansa. Meron na po bang hakbang po na nakalatag ang pamahalaan para po mapanatili naman po yung paglago po ng ating ekonomiya? Ayunin ay hindi lamang para lumago ang ating ekonomiya, kinakailangan ay inclusive growth. Mahalaga ito, no, Kirby, sapagkat sa ating kasalukuyang kaayusan, karamihan sa ating mga mamamayan ay nandun pa rin sa ilalim ng tinatawag na poverty line. No? Kaya nga, ang focus ng ating Philippine Development Plan ay para isali o isama ang nakararaming hikahos sa pamamagitan ng mga programang katulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung pangkalahatang kalusugan o PhilHealth, yung K-12 at pagpapahusay ng ating sistema ng edukasyon, yung pagpapalago ng kabuhayan at yung pabahay para sa mga mahihirap. Yan ang mga haligi ng ating mga programa para tiyakin na ang ating progreso ay kasali ang lahat at walang maiiwanan. Opo, kakaiba po nung paganda po ng ating ekonomiya, yung key reforms po para po sa Philippine Development. Ano naman po yung update po tungkol po dito? Ang pinakamahalagang dapat nating masustain ay yung tinatawag nating good governance o mahusay na pamahala. Ito ang pundasyon ng lahat ng mga programa natin. Kaya natin na isasagawa ang maraming programang pangkabuhayan ay dahil napahusay natin yung sistema ng pamahala. Sinasabi nga ng ating Pangulo, good governance equals good economics. Kaya rin mataas ang pagtingin ng pambansang komunidad sa atin, ay nakikita nila na malayo na yung nakaraan na kung saan tayo ay kinahihiya ang ating sariling bansa dahil lugmok tayo sa katiwalian at korupsyon. Ngayon ay taas noon na tayo dahil pwede nating ikarangal ang pag-iral ng mabuting pamahala sa ating bansa. Yan ang pinakamahalagang reforma na ating nararanasan sa kasalukuyan. Okay po. Ngayon po ang inaasahan ng pagdagsa po ng mga foreign investor po na papasok po sa ating bansa. Siyempre po, isa po sa mga usapin din po yung unemployment rate. Ano na po ang reaksyon po natin tungkol dito at ano po yung hakbangin na gagawin ng pamahalaan? Tinukoy ng Pangulo ito doon sa kanyang talumpati kahapon sa Philippine Development Forum. Marami namang available na trabaho. Ngunit ang mga qualified applicants para dito ay hindi sapat. Merong hindi pagkakatugma o mismatch ng mga job openings at ng available talents natin. Kinakailangan ay pagsikapan nating mapunuan lahat ng mga pangailangan sa pamagitan ng pagsasanay
sa ating mga graduates, kung kakayanin pa na sila ay sanayin at yun namang pagbabago ng orientasyon ng ating sistemang pang-edukasyon para tiyakin na mga produkto ng ating kolehiyo at universidad, sila yung makakakuha kagad ng trabaho at mababawasan itong unemployment gap. Okay, Secretary, yung issue naman po tungkol po dun sa patuloy pong alitan ng ROG, MNLF at ASG, ano po ang inyong reaksyon tungkol po dito? Ang mahalaga dito ay yung kapasidad ng ating AFP at PNP na panatilihin ang kaayusan at pigilin yung spillover nitong kanilang paglalaban, no, doon sa mga inosenteng sibilyan. Tinitiyak po tayo ng ating sandatahang lakas at pambansang kapulisan na sila ay tactical. Sila po ay nandoon sa tamang lugar para maibsan yung maaaring masamang epekto nito at tiyakin na ligtas ang ating mga mamamayan. Marami na rin pong nailikas mula dyan sa firefight zone at inaasahan po natin na mapipigil at masusupil na yung karahasan ito sa lalong madaling panahon. Apo. Sir, inaasahan pong makukuha ngayon ng Pangulo o ng ating mahal na Pangulo yung ang report po tungkol po sa Atimonan incident. Meron na po bang aksyon na ginawa o plano po ang Pangulo patapos po na mabasa po itong report na to? Yung tungkol sa Atimonan incident, no, ay maraming linggo nang tinatalakay, no, sa ating mga pahayagan. At tila nagkakaisa naman yung mga assessment, preliminary assessment. Pero mahalaga pa rin yung makuha ng ating Pangulo yung kompleto at komprehensibong ulat, no, para yung mga susunod na hakbang ay hindi magwawakas sa alam kung sino talaga ang responsable sa naganap, kundi sa paglalatag na rin ng mga kinakailangang reforma para wag nang maulit ang insidenteng ito. Ito ay isang black eye, no, sa ating sistema ng enforcement sapagkat ang sangkot dito ay mga pulis na nagpatulong pa sa ating militar. Hindi na dapat maulit itong pangyayaring ito na naging kasangkapan ng ilan sa kanila sa isang pangyayari na hindi na dapat naganap. Alright, panghuli na lang po, Secretary, ang inyong pong mensahe sa sambayan ng Pilipino. Kailangan po na sa panahong ito manatiling matatag at nakafocus ang ating mga pagsisikap para po mapanatili ang mga natamo na nating mataas na antas ng ating kabuhayan. Kinakailangan po ang masinsin na pag-uugnayan ng lahat ng sektor ng ating lipunan at na maging kalahok ang lahat ng mga mamamayan sa tunay na diwa ng bayanihan. Iyan po ang magiging pag-asa natin para matamo ang ating inaasam na kinabukasan. Alright, well said po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po dito sa amin at magandang hapon po. Si PCOO Secretary Sunny Coloma.